Isang mabiyaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kadiboto at welcome sa panibagong episode ng Kadiboto Podcast. Ako nga po pala si Brother RJ. Ako po si Brother Jacob, dito po sa Kadiboto Podcast, kung saan ang pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay. At pananampalataya. Muli, ako po si Brother Monsi Moratalia. At ito po ang Kadiboto Podcast. So yun, Kuya RJ, paano ba natin may start uli ito nga panibagong episode? Kakamustahin muna natin syempre yung mga viewers at syempre yung mga followers natin. Kuya RJ, ikaw, kamusta? Kamusta yung mga last 2 episode? Siguro kung experience ang pag-uusapan natin dun sa nakaraang dalawang episode, first and second episode, since ito na ang ating pangatlong episode, Gusto mo pa ba? siyempre masaya, no? Masaya na mas lalo ako na e-excite. Lalo ako na e-excite. Saka yung brother, yung mga feedback sa atin, simula nung first episode hanggang doon sa second episode. Actually ako, experience ko, after nung first episode natin, ang dami nag-PM sa akin. Nag-PM na, brother, baka pwede akong mag-guest dyan, baka pwede akong makapag-share din ng mga experiences ko sa pagiging deboto. So yun, marami, ang gaganda ng feedback sa atin, lalo na yung, kita nyo yung pag-upload pala nung first natin, pilot yung episode. Yes. Yung views agad, 1 oras na, dalawa pa lang. Isang oras. Hindi, umabot na tayo ng Hindi, madami. To be honest, rin. Sa totoo lang, nakaka-pressure kasi yung first episode natin, 1 oras nakalipas, 11K views. 11K views? Oo. First, nalagpasan nga rin Aldab eh. Pero siyempre mga Kadiboto, no, since itong ating pangatlong episode, talagang tutok lang kayo dyan dahil marami tayong mapag-uusapan pa na tiyak na makaka-relate ang ating mga kapwa Kadiboto. So yun mga Kadiboto, no, again, bigyan lang namin din kayo ng mga pangyayari na ganap. Recap na nangyari dito sa ating simbahan itong mga nagdaang linggo, no. So, isa na dyan, nagkaroon tayo ng Operation Tuli, kung saan tayo mahigit na 90. Actually, 91 yun. Nakita ko agad yung Oo, si pumila. Monsi. Galing ah. Kung 91 yun eh. Isang puno ng Sabi bayabas. magdadaan ng Akala ko bayabas. kasi pukpok. Dala niya sa puno ng bayabas. Anyway, so yun, no, nagkaroon tayo ng mahigit na 90 na kabataan na tayo nagpapasalamat of course sa QC Ma'am at kay Brother Jim Paul, Thank you po sa inyo. no, na tumulong sa pagsasagawa ng Operation Tuli. At Saka of course, itong nagdaang linggo, yung mga dalaw Nazareno natin o yung pilgrimage na tinatawag natin, na kung saan bumibisita yung official image ng Quiapo Church sa iba't ibang lugar. So nandyan yung Pasay, nagpunta sa Pasay, sa Cainta Rizal at saka sa Cavite, Dasmariñas. at syempre nagkaroon din yan, malayo, tawid dagat sa Aklan. Yes, No, Aklan. nagkaroon din tayo ng dalaw na sarili sa Aklan. At sa mga susunod na buwan, marami pa tayong mga activity ng dalaw na sareno sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, yun, no. At syempre, for today's episode, syempre, ito yung pangatlo. Meron na tayong bisita. Meron na tayong Kaya bakante Bakante na yun. nagtataka kayo mga Kadiboto, meron tayong bakanting upuan dyan. Syempre, dahil ito ang ating third episode again, meron na tayong bisita. Bago natin syempre tawagin ang ating bisita, muli po, ngayong araw is gaganapin ang taunang Santa Cruzan ng simbahan ng Quiapo. Kaya mamaya mawawala na rin kayo kasi eskorte kayo. Hindi ako kasama doon. Bilisan natin para makapag-ayos pa kami. Ay, konsorte kayong dalawa eh, di ba? Hindi, yung barong ko meron dito. Meron ko sa likod. Ako, tigahawak lang ako ng ng tawag doon, yung Tulo? Arko. At syempre, mga brothers, yun po, maya-maya po, makakasama po natin ang isa sa pinakabigating artista. Nagsaserve dito sa simbahan ng Quiapo. At syempre, isa yun sa
pinaka nagbibigay sa atin ng mga formations, mga seminars. Siyempre, hindi lang sa atin, gayon din po sa mga kasamahan nating other ministries dito, siyempre sa simbahan ng Quiapo. Ito yung mga taong sa likod ng simbahan, no? So kung yung mga kaganapan dito sa ating simbahan, sila yung mga nagiging busy na hindi natin madalas nakikita, no, dito sa ating pero sa pagpe-prepare sila ay busy na hindi natin sila madalas nakikita sa harapan ng camera o sa pagkasagawa ng mga activity yun. Pero, Brother RJ, Brother Jacob, napakaswerte talaga natin kasi sa hectic schedule niya, nakakakuha tayo ng isang isla to. Kakatapos lang kasi naghiwalay nga pala sila ng Alden. Na Aldab, si Alden. Oo, si Alden Richard na magiging guest natin. Tingin ko dapat to consorte to sa sa Santa Cruz no, pang Sige na, mga consorte. brother. So wag na natin patagalin mga brother, no. Papasukin na natin ating guest. Siya lang naman ang masasabi nating paano ba? Isa sa mga gumagabay sa ating mga lingkod dito sa simbahan. Humuhubog sa atin. Isa sa Bilang mga mga lingkod na humuhubog. simbahan. Okay, no? So, yung mga kadiboto, please welcome, palakpakan natin si Brother JP Mendoza. Welcome. Welcome. Hello. Sana Magandang hapon po mga Mas kagalang-galang magandang, na Ginoo. mas magandang lalaki ka po sa hapon, Brother JP. Hello, magandang hapon po sa lahat po ng ating taga-subaybay sa ating Kadeboto Podcast. Okay, si Brother JP siya ang ating Formation Pilgrim Center Supervisor. So, Brother JP, kamusta? Kamusta? Kinakamusta mo? Mabuti naman, pero hindi naman ako iiyak ngayon. Subukan natin, subukan natin. Sige, Testing, natin testing. natin. Pero si Brother JP, sa Lodi, pagdating sa mga, alam mo, sa mga paghuhubog sa ating mga miyembro ng Ilas del Nazareno at sa ating mga volunteer dito sa simbahan. Pero maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Siguro napakaswerte ko din na ako ay makakausap ng mga kagalang-galang Ang dito. galang-galang hukom. Since ikaw ang aming unang guest sa ating podcast, siyempre, may tanong ako sa iyo. Yan na. Pabati muna natin. Actually, nakabati na naman si Brother JB Hindi, kanina. baka may isi-shoutout May po gusto kayo. siyang batiin, no? Baka May isi-shoutout po kayo, Brother JP. Ay, binabati ko si Kim sa Formation Office, saka si Ate Leonie sa Pilgrim Center, saka si Clarice. Hello Diyan lang po. kayo, kaya alis dyan. So, last na po yan. Kasi susunod, may bayad na po yan. Siyempre, bago tayo mag-proceed sa topic natin, no, sa pag-uusapan, unang tanong, Brother JP. Spell... Czechoslovakia. Cuba na lang. Hindi ko ba alam? Anyway, no? Ang tanong, sino ba si Brother JP bago mapunta sa Quiapo? Kaya po siya. Ayun. Sino ba si Brother JP? Siguro bago ako mapunta ng Quiapo, ako ay nasa loob ng seminaryo sa UST Central Seminary dyan sa Espanya. Pero bago yon, nagtrabaho din ako na isang parish staff or chapel staff sa Landmark Chapel and Greenbelt Chapel sa Makati. Pero bago yon, nagtrabaho muna ako sa isang network, sa Kapuso Network. Sabi si Alden Richard, ayaw nyo maniwala eh. Ito mga artistahin eh. Diba? Madalas kami magkita niya ni Sir pagka nung may shoot. Meron kaming parehong show. May teleserye kasi ako doon. Machete? Kaya magkakilala na kami niya ni Sir bago pa kami mag-meet dito sa kanya. So, yun yung trabaho ko talaga. So, So, ibig sabihin, ikaw din pala nagtrabaho dito. Hindi tayo nagkikita-kita, ano? doon ka rin eh. Direk Bobot? 2 days ako doon. Sige, yung tukoy. Channel 2 siya eh. Derek Bobo, saan yung tukoy? Anyway, so, si Brother JP, nabigyan na tayo ng konting... May isa pa pala. sige lang. Go Kagawad din ako ng Taguig. Naging din ako, public official for one term kasi after noon, nagseminaryo na ako. Anong year yun? Huwag na natin pag-usapan. Pwede mag-usama, no? So, paano nagsimula ang paglilingkod? Ano yung talagang masasabi natin na gusto ko maglingkod sa Quiapo Church? Actually, wala akong balak. Okay. Originally, wala akong balak maglingkod sa Quiapo Church. Nung college ako, after ko lang mag-klase dyan sa UE Recto kasi ako yung first course ko, dumadaan lang ako dito para dumaan. Pero wala talaga akong balak o hindi naman ako ganong kadeboto ng Jesus Nazareno na pangalan. Deboto ako ni Cristo, pero yung Jesus Nazareno, hindi ko masyadong
kilala that time. Alam ko lang kaya po Church Jesus Nazareno. Pero nagsimula kasi yung devotion ko dito after the pandemic. So, dumaan lang ako dito para mag-share ng current situation ko, update sa buhay ko. Bilang sabi niya, anong ginagawa mo ngayon? Sabi ko, hindi, may trabaho ako sa labas after ng pandemic. May final interview ako sa ganito. Dito ka na lang muna. So parang kailangan ko lang ng tulong. So kung tulong din, kaya mo naman lahat. So parang yun, parang bumalik ako, update lang ulit sa spiritual direction ko. Nagulat na lang ako, sabi sa akin, punta ka dun sa sa employees relations. Simula ka na ng ganito. Okay. So nag-start ako sa formation ministry na wala akong idea talaga sa history ng Quiapo, wala akong idea sa history ni Jesus Nazareno. Ang sabi lang niya, kailangan ko ng additional na tao sa formation ministry. Okay. Yun, simula ako. So bali, brother, ano po yung pinaka trabaho mo talaga dito sa simbahan sa Quiapo? Yung binigay na trabaho ko talaga is sumama ako sa formation team sa pagbubuo ng mga topics saka sa mga tema na pwedeng makatulong sa kapwa deboto sa pang-araw-araw na buhay, sa paglilingkod, sa paghubog para sa mga deboto. Kaya si Brother JP, no, pag meron tayong formation, no, sa Mostly, bawat organisasyon na IOS, even kababaihan, and Balangay also, si Brother JP nagbibigay ng facilitate na nagbibigay ng paksa. Mga brother, no, i-dagdag lang natin. Baka kasi akala kasi nung iba, lalo sa atin sa mga IHOS, saka mga volunteers dito, baka akala nung iba, basta lang tayo nag-serve dito every Friday and Sunday. Hindi po doon natatapos yung buhay natin dito. Meron din tayong pinagdadaanan ng mga formation, katulad na yung paghubog na sinasabi natin. Na which is si Brother JP, yung isa sa mga nagbibigay sa atin ng formation. Yung para lang mas maliwanagan siguro natin mga kadeboto, no? Tell us something, Brother JP. Sa formation, ano ba yung ginagawa mo o yung mga talk parang programs na binibigay mo sa ating mga lingkod simbahan? Karaniwan po, nakatuon tayo doon sa ibababang tema o topic ng CBCP. Okay. Para sa taong to, kung meron silang ibababang tema, gagawa kami ng modules per month na laderize kung paano mo ibababa sa mga tao, sa mga deboto, yung temang ibinaba ng CBCP or kung may ibinaba ang Santo Papa, for example, like yung mga nakaraang taon, tungkol sa, halimbawa sa local, sa ODIAM, sa ARCAM. So gagawa kami ng laderize program. Tapos nagkaroon tayo ng Pilgrims of Hope. So gumawa din kami ng program per month kung paano yung pagkakasunod-sunod para unti-unti at hindi biglaan yung pagbibigay mo ng formation sa ating mga kapwa deboto at lingkod. Nangyayari itong formation ito sa mga kadeboto Usually every week meron tayo per ministry. Kumbaga ang isang ministry, kasi we have more than 40 or 50 plus organizations and ministries dito sa Quiapo. 50. Opo, so nakadivide yung mga oras na yan every week. Tatanggap sila ng topic or ng talk or ongoing formation sa particular na topic for the month. Bukod pa yung ating parish-wide recollection tuwing every fourth Tuesday of the month. Ng 7 p.m. And bukod doon, meron pa tayong mga special retreats and recollections pag Lent, saka pag Easter and Advent seasons. So tingin mo, yung pa lang talagang, kaya sabi nyo, swerte talaga, napaka-bless natin. Sa sobrang busy schedule ni Brother JP, nabigyan tayo ng time. Sa ngayong month, mga brother, ano po yung mga program ngayon ng formation ministry? Tulad ngayon, last week, nagkaroon tayo ng huling series for the ongoing formation ng mga balangays natin. Pero today, like ngayon, mamaya, yung ating Grand Santa Cruzan na gagawin. Gagawin yan mamaya. Bukod doon, simula nung May 1, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na Mayflower Devotion. Sa mga bata, yung mga batang Quiapo dyan sa labas ng Quiapo, meron tayong daily catechism with feeding and praying with them. Kasama yung formation team, yung mga katekista natin, kasama silang tumutulong para hubugin yung mga kapwa nating mga bata sa labas ng simbahan ng Quiapo. For the whole month of May. Bukod doon, nagpe-prepare din kami for their mini graduation. Nag-prepare kami ng mini graduation na ginanap nung May 28. And then ngayon nga, yung Santa Cruzan, mamaya, tatapusin natin. Yun yung pinaka-highlight natin for the month of May. For the month of May. Kung saan konsorte si Kulang pa po ba? Kulang pa kayo, ha? Kulang pa. Alam ko, parang meron pang available na slot para sa'yo. Ayan na naman kayo. Pero personal question naman yung para sa akin. Kasi marami single ako. Ay, yan na.
Alam niyo na, mga kapatid. Alam niyo na Kaya po, yung mga nais, na mag-ano-ano dyan. Pero personal question po, Brother JP. Marami kasi na naku-curious, bakit mahaba ang buhok? Personal nga. No? Bakit mahaba ang Bakit? buhok ko? Nung college, syempre, pag mga, alam mo yung mga dancer. oh, B-boy ba yun? Mga breakdancer ba yun? Hindi naman. Hindi ba si JP magaling sumayaw? Yun lang. to, So, magaling bukod sumayaw. doon, meron kasi ako nga parang ginagawang isang mission na tuwing may certain amount na maaabot yung hair length mo, pwede mo siyang i-donate Okay. sa mga patients with alopecia or cancer patients na 'di ba because of their medication, because of their situation, medyo nawawala yung buhok nila. So do-donate yung buhok, gagawin yun wig at ibibigay yun sa kanila to give hope. Parang ano rin pala, Sa brother. mga- Hindi lang siya basta akala natin style lang. Style May lang, purpose may din pala. purpose din. Magasto sa shampoo. Magastos na siya. Mainit pag summer. Pero Sarap. imagine, di ba, nagsiserve na si Brother JP sa simbahan ng Quiapo and then mas na-expand yung kanyang pagdidibusyon sa pamamagitan ng pag-donate ng buhok. Yun yung Parang way ni Sir J, ni Brother JP ng pag-apostolate. Parang si Samson. Nag-donate. Pero si Samson nanghihina Nanghihina, Tayo oo. naman, nagbibigay tayo ng lakas, Lakas. Sa pag-asa sa mga So, nangangailangan. syempre na si Brother JP, since siya rin ang ating Pilgrim Center Supervisor, tell us also, Brother JP, yung sa ating Pilgrim Center. Pero bago yun, meron akong dalang black na mug. Pengin naman po ako ng hot water. Magmamagic si Brother May JP. magic magmamagic. tayo. Yan, brother. Magmamagic si Brother. Yan, brother, JP. dito ka lagay Tapos lagyan mo lang ng tubig habang pinapaliwanag ko yung Pilgrim Center. At ba kailangan? Hot dapat. At oh. dapat. Hindi lang mo ba tayo? Hindi naman, yan yun lang siya dyan. So sa Pilgrim Center, ano ba tungkol sa Pilgrim Center? So tell us, ano ba yung, since itong Pilgrim Center is, kailan to Nagbukas. Nagbukas? Okay. Yung Pilgrim Center natin, nagsimula ito nung ating anniversary na bilang isang national shrine. National Day. So, bukod sa kailangan itong requirement ng isang pagiging shrine, kasi kailangan meron kang isang lugar na tatanggap sa mga pilgrims na darating sa simbahan o sa dambana, no? Meron din tayo doon mga limited edition or mga special items or souvenirs na yes. pwede nilang makita. Tulad nito na black mug, kanina black siya. Naging ano Pero na, makikita naging nyo, image na. no, makikita nyo po ito, nandito na yung painting ng Traslasyon ng Nazareno. Galing. Ito yung painting na nandun sa Pilgrim Center. Yan yung parang painting na nag-trending. Nag-trending. Oo, Ngayon, no? nandun na siya sa ating mga merchandise. Makikita mo na siya doon. Mamimili to doon for a very, very low cost lang. At hindi tayo nagdadagdag ng malaking presyo. Kasi gusto lang natin ipakalat yung devotion through these items sa ating mga kadeboto sa labas ng Quiapo So Church. marami sila. O marami kayong mga kadeboto ang pwede nyong makuha, mabili. Yung na suot ni souvenir. Brother, Yung suot ni Brother. So yun, especially ito, itong aking cross, personal na ako magpapasalamat kay Sir JP. Galing sa kanya to kasi ever since na inopen talaga yung pilgrim, araw-araw ko nandun, parang napiko na si... Wag ka nang bumalik, eto na, sa'yo na to. Yun yung sabi ko eh. Pero ano Akalain mo yun? Oo. Para wag ka nalang bumalik. Oo, binigay na Brother Jay. Para na, Nanawa siguro. pero alam niyo po, mga kadeboto, na ito po ay inspired by Bishop Jun Sescon. Yung kanyang pectoral cross. Dahil natuwa tayo, ang ganda ng tignan na dalhin mo yung cross ng Nazareno. So gumawa tayo ng isang Nazareno cross inspired by Bishop Jun and Jesus Nazareno himself. Yung bit-bit niyang cross, ito yun. Maganda. So dalhin mo yung cross mo. So, kaya niya binigay, bitin mo na yung cross mo. At wag ka nang Babalik. bumalik. Gentle reminder yon na lahat tayo may pinagdadaan. Yes. Pero, so gano'n na lang yun. Si Monsi lang ang meron. Kasi siya yung dumaan. Gusto mo ba rin hindi ka na rin bumalik? Hindi mo nga pupunta yata. At marami pa. Ang kagandahan lang doon sa ating pilgrim shop, may mga souvenir shirt din. Yung mga shirt. Meron shirt. Sa akin, Meron. may kasya sa akin. Sakto. Meron. Anong size mo? At saka ito, brother, di ba? Itong image ng Nazareno na ito. At pag tinignan niyo po ito official image kasi meron siyang emblem ng Quiapo Church sa likod. Kasi maraming nalalabas sa online eh. Maraming lalabas Walang sa US. walang emblem. Walang emblem. Ito meron po sa likod nakalagay Quiapo Church. So Tulad it's ng mga official. tulad ng mga
official replica image ng meron. na nakalagay sa likod ng Nazareth. Tsaka Pero- yung, Sige, brother, yung mahilig po sa mga sa mga chibi. Oo, Meron meron tayong din. chibi ng Pong Jesus Nazareth. Nakakaiba rin na hindi mo rin makikita sa ibang stores. Pero don't get us wrong po, yung mga souvenirs natin dito ay yung mga souvenirs na hindi mo makikita sa labas ng Quiapo. Bakit? Kasi ayaw naman natin na mawala ng pagkakabuhayan ang kapwa natin deboto sa labas. Correct. So kung ano lang yung wala sila, yun lang yung meron sa loob para parehas lang yan eh. Sabi na anong pinagkaiba ng imahe sa loob ng center sa labas? Yung emblem. Pero yung devotion mo, nasa pananampalataya mo naman yun. Kahit saan ka bumili ng imahe, nasa pananampalataya mo yan bilang isang deboto ni Jesus Nazareno. So yan, no, yung mga sinasabi o binabahagi sa atin ni Brother JP, yan lang, isa lang yan sa aming mga natututunan dito sa loob ng simbahan pag kami nagsasagawa ng formation. Ngayon, Brother JP, bilang isang formator, or at the same time, bilang tumatanggap sa ating mga kadeboto, sa pilgrims, so na pumupunta dito sa ating simbahan, ano yung usually napapansin mo sa mga kapwa nating kadeboto, pag pumupunta sila rito, ano yung na-observe mo sa kanila? Sila yung mga pinagdadaanan ba sila? O may nababahagi ba sila sa yung mga kwento? Siguro akala ng iba, lahat ng nagpupunta sa Quiapo Church kay Jesus Nazareno, humihingi lang. Hindi. Okay. Mas marami po yung nagpapasalamat. Papasalamat. Nagpapasalamat doon sa mga biyayang natanggap nila, hindi lang for the whole year, pero halos linggo-linggo. Yung biyaya na natatanggap nila para sa pamilya, sa trabaho, sa mga mahal sa buhay, yun yung mga taong mas nag-highlight for me na may dala ng bulaklak, may dala na mga ibibigay nila kung ano-anong pasasalamat sa ating mahal na Senyor, no? Kung halo-halo, may nangangailangan pero mas nangingibabaw na kahit na hindi pa nila natatanggap yung biyaya, nagpapasalamat na sila. Ako, brother, meron akong follow-up question kay Brother JP. Since nasa formation, nasa formation office, libo-libo o sabihin natin hundreds na yung nakakasalamuhan yung araw-araw. Lalo na nasa pilgrim center po kayo. Opo. Ano po yung ano yung pinaka-memorable na pagkakataon na sabihin natin hindi mo makakalimutan na na-experience mo Sa formation, sa isang tao. Sa pangyayari. Ang hirap So, siguro ako yung yung tipong may lumapit sa akin minsan, parang hopeless. Na akala niya wala nang solusyon yung problema niya. Then kumapit sa kamay ko. Medyo may edad na si tatay. Tapos sabi niya, maraming salamat. Naliwanagan ako. At bumalik yung pag-asa ko doon sa bagay na akala ko wala nang pag-asa. Hindi lang siya isa. So yung mga tao na to na bumabalik sa'yo, hindi mo matatandaan yung name mo, hindi nila natandaan yung pangalan ko, pero nung nakikita nila ako na ikaw yung narinig ko minsan na nagsalita, na tumuama dun sa puso ko. Parang ako, nakakatuwa na kahit hindi niya maalala yung pangalan ko, ang mahalaga doon, nakatulong tayo para magkaroon ng bagong pag-asa yung isang tao. So yun yung mission natin bilang isang disipulo, no, na ibahagi yung mga aral at pagbibigay pag-asa sa ating mga kapwa. Hindi lang sa kapwa natin kadeboto, ganun din sa kapwa natin lingkod. Ako, speaking of experience, no, tayo umatin tayo ng formation. Hindi porket tayo ibig sabihin naglilingkod sa simbahan. Minsan, dumarating din sa point na, alam mo yun, medyo lalamig ka, nanghihina ka. Kahit ako diba? naman. Kaya napakalaking bagay talaga pag binibigyan tayo ng formation, doon natin nare-realize, o nagkakaroon tayo realization na, oo nga, no, na pwede natin gawing tool o sa ating patuloy pang paglilingkod. Tsaka parang ang salap lang din pala doon sa part ni Brother JP, gano'n na. Although, syempre, unawa naman niya na kailangan niya magbigay ng formation sa atin. Pero, simpleng bagay lang yun sa kanya na magbigay ng formation. Pero, ang laking impact pala, lalo na doon sa kinuwento ni Brother. Sa atin mga nag-serve dito sa Quiapo, ang laking impact nung pagbibigay ng formation. Kasi, minsan may mga pinagdadaanan tayo na ang sagot pala, maririnig natin sa Sheila, Brother JP. Malaking bagay. Most of the time, yung... Diyan ka pala. Syempre. Ano lang ako ano lang tayo. Side comment lang. Sa totoo lang kasi, lalo kapag may formation tayo,
meron kang iniisip, magugulat ka na lang, yun, formation, parang pinagdadaanan ko to parang ganun yung nangyari. And Brother JP, beside po dun sa mga memorable na nangyayari po sa inyo, dito po sa simbahan ng Quiapo, meron po bang mga bagay na challenging sa pagiging artista? Ay pagiging... pinaka-challenging yung makatabi kita. Very challenging. Hindi, siguro for me yung challenging doon, yung kahit nasabi mo na, kahit naman tayo, kahit naman ako, dumaan ako sa ganung pagkakataon, na kahit na-explain mo na, maririnig nila, pero hindi mo nakitang ginagawa nila. Challenging yun para sa amin. Kasi parang kami, isipin namin, parang kulang yata yung ginawa namin. Parang hindi yata effective yung way namin. Para mapatanong mo sa sarili. Tatanungin mo, parang may mali ako. Parang, Baka nga talagang may mali ako. So dumadaan din kami doon sa ganong point. Pero, ang rewarding naman doon, na pag gumawa ka ng isa panibagong way ng formation or ng talk, at nakita mong kahit konti may nabago, very rewarding na yun. Kasi, nakatulong pala yung ginawa. especially tulad ng sinabi ng Brother JP, no, yung simpleng approach sa'yo na, bro, okay, thank you ha. Hindi man niya matandaan. Curious lang ako, Brother JP. Curious lang ako. Siyempre, iba-iba tayo ng pag-uugali. Lalo na yung binibigyan natin mo ng formation. May time ba na may nakikipagdebate sa'yo? May pinaninindigan niya yung pananaw niya. Tapos ikaw, siyempre, tinuturo mo lang kung ano yung... Madami. Uy, bakit ako? Tumingin lang ako. Meron. Sabi ko na ba't doon ako Parang ano ba tong nangyari one time? Lalo na pagdating sa politika. Okay. Kasi alam naman natin, meron tayong sinasabi ng separation of church and the state. But mostly, hindi natin talaga alam yung meaning nun eh. So meron tayong mga political views. Ang isa pa na hindi naman sa ayoko, na nadidisappoint ako, pag kinokontra na yung teaching ng simbahan. Halimbawa, may nabasa ako one time na nakalagay sa Facebook post niya, mabuti nang hindi magsisimba. Mabait naman ang ugali ko. Kaysa naman nasa simbahan ka, simba ka ng simba, pero hindi ka naman mabait. Parang for me, no. Hindi pwedeng sabihin hindi ka pwedeng magsimba. Kasi nandun si Kristo eh. Correct. No, kahit anong makasalanan ka, kailangan mo pa rin tanggapin si Kristo at lumapit kay Kristo. Kasi nandoon yung sentro ng pananampalataya. Sa mga ganong point, medyo sasagot ako. Para lang i-correct na hindi man siya makinig, at least tinry ko yung way ko to correct the person, no, na may mali dun sa point mo, pero ituturo ko lang sa'yo based doon sa Catechism of the Catholic Church. Not my own opinion. No, i-correct ko lang in a way. Medyo may mga ganung pagkakataon na halimbawa ako, wala naman akong binabanggit kung sinong binoboto ko. Okay. Pero magbabanggit ka halimbawa na huwag kayong boboto ng magnanakaw. Huwag kayong boboto ng mga loko-loko. Bilang sasabihin bakit mo sinisiraan sa ganito? Sabi ko, hindi ako naninira. Wala akong binanggit na pangalan. Ibig sabihin, ikaw mismo, alam mong ganun siya. Okay. So, bakit pinagtatanggol mo pa din? Sa ganung part, Guilty. parang ganun, parang may pagka-guilty. Doon pumapasok yung way ng pagiging, parang proactive, na kailangan kong magsalita because yun din yung turo ni San Juan Bautista, na patron ng Quiapo. Yeah. Kailangan mong magsalita minsan kahit magalit sa iyong tao because you are speaking of the truth. Speaking of San Juan Bautista, no, para sa kaalaman lang ng ating mga kadiboto, ang patron natin dito sa ating simbahan si San Juan Bautista, no. Speaking of pagsisimba, ito bago tayo sa next topic, no. Since si Brother JP ang ating formator, no, ibigay sa atin ng formation. Bro, para sa ating mga kapwa kadiboto, lalo na ngayon, ang pabata ang nagdidebosyon, ang nagiging deboto ng mahal ni Jesus Nazareno, gaano ba ka-importante ang pagsisimba? Yan, ito, no. Gaano ba siya ka-importante ang pagsisimba? Sobrang importante. Kasi tulad ng sabi natin kanina, ito yung sentro ng pananampalataya ng isang Katoliko. Nasa 7 sacraments yan. Holy Eucharist. Nasa 10 commandments yan. Remember to keep holy the Sabbath day, di ba? So, nagsisimba dapat tayo linggo-linggo. Yun. Napakahalaga kasi nandyan yung buhay mo eh. Okay. Parang kung ikaw tao ka, kumakain ka ng pagkain araw-araw, 3 times a day pa, yung pagkain ng espiritu mo o ng kaluluwa mo na kinukuha mo tuwing nagsisimba ka, kailangan mo din yan para mabusog din yung kaluluwa at pananampalataya mo. Tama. So, kaya napaka-importante talaga. Walang No? alternative.
So, tsaka ito yung pinakamataas na uri Ng panalangin. panalangin, ang pagsisimba. No, mga kadeboto, no, narinig natin kay Brother JP, ang pagsimba o pag-attend ng misa, ang pinakamataas na Uri ng panalangin. Saka mga Panalangin. kadeboto, huwag niyong kakalimutan, hindi pwedeng pamalit yung mga worship songs lang na saya ka lang ng saya Tsaka yung, over the mass. brother, yung Pasan-pasan, lahat pasanan, ng prosesyon, lahat ng debosyon ninyo, lahat ng pagluhod-luhod ninyo sa altar, kung hindi ka nagsisimba, hindi ko sinasabing walang kwenta yun, ha? May kwenta yun. Papabanalin ka nun, pero mas makukuha mo yung buong biyaya kung ikaw ay nagsisimba tuwing araw ng linggo at araw na kailangan kang magsimba. Saka brother, no, speaking of devotion. So, sa'yo, personally, brother, ano ba talaga yung ibig sabihin? O ano yung pinakamalalim na dahilan ng devotion para sa'yo? Hindi, parang ako siguro, for me lang ito, o baka magbago kayo, siguro para sa akin, ang tunay na devotion, magpapadala pa rin talaga sa'yo patungo sa mission mo. Kasi binibigyan ka ng direksyon ng pagdedebosyon. So kung hindi maayos yung direction mo, gusto mong magkaroon ng mission, dahil kulang ka sa panalangin, kulang ka sa pagbabago. Natulad nga nung laging sinasabi ng isang kaibigan kong pare, ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ang asal, hindi magiging banal. So kasama sa devotion mo yung panalangin mo, yung asal mo, para magkaroon ka ng tamang direksyon papunta sa mission. Doon lang papasok for me yung tamang devotion. Ego, Brother Monsi, para sa'yo. Diyan ka pala. Yes? Siyempre, sabi ni Brother JP, diyan ka naman pala. Para maramdaman ka naman. Brother JP. Kasi every time, kahit naman kayo, every time na nagbibigay ng formation si Brother GB, parang ano lang, mas magandang wag kang mag-isip ng kahit na ano, mag-focus ka sa binibigay ng formation. Mas naiintindihan mo kasi. Parang yung tulad yan is pagdidibusyon. Kasi sa akin, hindi naman basta yung pagpasan, pagsampa, paghila ng lubid. Hindi naman yun yung basehan ng tunay na debosyon eh. Dahil kung ginagawa mo yun, para pag tinanong ka kung ilang beses ka nakasampa, Siguro, kaya nga di ba, ang devotion ang makakasukat lang ng iyong devotion ay yung sarili. Walang sino man ang makakasukat niyan pag sa pagdedebosyon. Iba, tulad ng sinabi ni Brother JP, no? Yan yung pamamaraan ng pagdedebosyon. Pero napaka-importante, maisabuhay, maisapuso natin ang pagdedebosyon sa ating mahal na Jesus. Saka, dagdag lang din, brother. No? Yung sabi diba kasi, pag sinabing devotion, unang-una dyan yung pagsunod, yung tinuturo sa atin ng formation. Yung katulad ng binanggit ni Brother JP kanina, yung kasabihan, na pumasok lang sa isip ko. Yung kasabihan na, sabi nga, di ba, usong-uso sa Facebook yun na, sumunod ka muna bago ka sumuway. Ako, hindi ako talaga doon eh. Hindi ako sang-ayon doon sa kasabihan yun. Kasi bakit? Hindi ba pwedeng sumunod na lang tayo? Huwag na tayong sumuway. huwag ka nang dumating doon sa point na susuway ka diba? ba? Kasi yan yung unang-unang tinuturo din sa atin pagdating sa formation. Yung sundin, pagsunod dun sa sayapak ni Jesus Nazareno. So, yun. Kaya nga sineselebrate natin ngayong buwan ng Mayo yung pagpaparangal kay Maria. No? Kasi isa siya sa pinakamagandang modelo ng pagsunod. Pagsunod. Nang Yes. walang pagsuway. Si Maria. No? Kaya, ito si Brother JP, sobrang busy nito talaga. Sobrang kaya, tulad ngayon, May, di ba? Santa Cruzan, di ba? Ngayon, Brother JP, pahabol lang na tanong. No? Medyo babalikan tayo. Sige po. No? Ano ba yung paghahandang ginagawa ng, tulad mo, no, sa ating gagawin, tulad yung araw na ito, isasagawa natin yung Santa Santa Cruzan. Ano ba yung pagpe-prepara o preparation na ginagawa niyo dyan? Siguro dapat, napakahalaga na mag-aral ka muna. Kasi hindi ka pwedeng gumawa ng isang proyekto, ng isang activity na hindi mo pinag-aaralan kung ano yung gagawin mo. Pag pinag-aaralan mo na to, magkakaroon kayo ng pag-uusap kung ano yung magandang programa para dito na nakaugat sa pananampalataya, sa banal na tradisyon, saka sa makakasali talaga lahat. So pag ginawa mo na yon, pag nakapag-aral ka, nakapag-usap na kayo, makakagawa ka na ng magandang programa o activity. Tulad ngayon sa buwan na to, alam nating related lahat sa mahal na Birheng Maria, yung mga ginagawa natin. So makaka-create ka na ng catechism about Mayflower offering or tinatawag nating Flores de Maria sa buwan ng Mayo. Kasi originally, no, ito ay dinala pa ng mga kapatid nating Espanyol noong 19th century sa Philippines, yung ating Mayflower devotion.
na nagsimula talaga yung mga unang devotion kay Maria sa buwan ng Mayo sa Bulacan. So, pag-aaralan namin yon na kung ano yung tradisyon na ginawa noon, ma-apply natin hanggang ngayon para hindi namamatay yung tinatawag nating sacred tradition ng simbahan. O kaya may isang episode niya napanood ko na interview si Brother JP. So, yung sa imahe ng Nazareno, yung bakit magkakahiwalay yun. So, marami. Si Sir JP talaga pagdating sa historian. History. Kuya Kim, pasok! Kasi buhay na ako nung panahon na yun. Okay na. Ito, ako may isa pa akong question, brother, no? Tungkol naman tayo doon sa calling ng pagiging deboto. So, anong any message doon sa mga taong hindi pa naman totally deboto ng Poong Nazareno na may calling pa lang? Sa mahal na Senyor. Yes po. Tulad ko, sabi ko nga po kanina, hindi ako nagsimula bilang deboto ni Senyor, ng mahal na Senyor. Pero pag natuto mo nang tanggapin kung ano yung sinasabi sa iyo ni Jesus Nazareno, kung kaya mo nang bitbitin yung krus na bitbit ng Nazareno, at kung kaya mo nang tiisin yung mga pagdadaanan mong hirap, no? At marirealize mo na sa lahat ng pagdadaanan mo, laging may biyayang maibibigay sa iyo pagkatapos. Yun yung panghawakan natin at gawin nating parang ating inspirasyon para magsimula yung debosyon mo sa Kanya at manatili ka sa debosyon kay Jesus Nazareno. So yun, no? So ito, huling tanong na to, mga brother. Since usapang devotion naman ating pinag-uusapan, no? Meron ka bang mensahe o parang tamang pagdedebosyon sa ating mahal na Jesus Nazareno na pwede mo maibahagi sa ating mga kadeboto? Yung talagang devotion na masasabi mo. Kasi, especially mga Gen Z. O mga pabata. Gen Z. Magbago Okay ka na. Hindi, yun yung Mensahe. salita ko. Mensahe ko, magbago ka na. Kasi kailangan mong magbago para sa ikabubuti mo. Okay. Kailangan yung pagbabago mo, laging mas magiging maganda yung resulta at mas merong pang pagpapanibago sa sarili mo na mas magiging better ka. Hindi naman yan biglaan. The end? Better ka? Hindi yan biglaan na bukas okay na ako, Okay. ibang tao na ako. No. Dahan-dahan. Unti-unti. May process. May proseso. Tsaka yan, syempre, yan, sinasamahan talaga ng panalangin. Ng panalangin at pagbabago. Kaya sabi natin talaga, kailangan mo pa rin baguhin talaga kung ano yung mga hindi na tamang ginagawa mo. Kasi that's the only way for you to be better. Na wag mo nang gawin yung mga alam mong hindi nakakabuti sa iyo. Sabi nga, brother, di ba? Itapo ng Oy, show. pulutin ng mabuti. Akala ko itapo sino ng- itatapon natin. Hindi kasi narinig yan sa isang formation nila, brother yan. Ay, Talagang nakikinig. pulutin ng mabuti. Nakikinig. May pulutin ng mabuti, tapo ng hindi makakabuti. Ganun ang Totoo yun. Ito, experience lang, no? May experience ka bang malala mo na binigay ni Brother JP na tumatak sa'yo? Ito nga, okay ka na? Na formation, Sa formation. Yung sinabi niya sa formation na sa amin, sa grupo namin. Ano yun yung Holy Eucharist yung pinaka ang gano'n ka-importante. Oo, kasi tama naman, magsisimba ka, pero hanggang homily ka lang, tapos lalabas ka na. Hindi pala. Kailangan mo siyang buuin na misa. Or, magsisimba ka, kumunyon na, pagkatapos mong mag-kumunyon, lalabas ka na. Parang ulit. way ng panonood ng sine dati, Hindi no? pala, Kung kung inabutan mo part, hindi pala dapat. nagkakabukuhan na lang. Double ano pa yan, sir? Double film ba yun? Oo, dalawa film, no? Panood mo. Kasi sabi, di ba may tanong nga tayo, sino daw yung unang lumabas ng Last Supper? Oh, saan ka nakatingin? Wala naman ako dun, sir. Hindi kasi 'di ba, kung ikaw di mo tatapos yung misa, hindi mo tinapos. Sino ba yung alagad na hindi tinapos yung huling hapunan? Yun talaga natutunan ko noon na kapag nagsimba ka pala, mula umpisa hanggang matapos. Alam mo, mga kadeboto, talagang itong usapan na ito, talagang napakasaya, no? Oo, nag-enjoy ako. Sobra. Na-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako. Marami haba pa, Enjoy. marami Enjoy pa siya tayong pwede pag-usapan. Pero ngayon, Brother Jacob, ano yung learnings o yung takeaway or lesson na masabing napulot mo sa episode na to? Sa akin, unang-una yung commitment. Kasi, although sa atin, mga lingkod tayo ng simbahan, mga volunteers tayo. Part na yun kailangan natin maunawaan na once na pumasok tayo bilang volunteer, kasama na dun yung ibibigay natin yung oras natin,
magiging committed tayo sa pag-serve. So yun yung number one sa akin, yung commitment na dapat nating gawin kakibat ng pagiging deboto natin ng Nazareno. Number one yun ang unang ibibigay natin. Yung time and effort. Para lang siyempre makapag-serve din tayo sa simbahan. Hindi lang sa simbahan, sa mga kapwa rin natin deboto. Brother Mons. Ako yung pagtapik ni Brother JP, magbago ka na. Hindi, which is totoo na parang nagdidibution ka pero still ganun pa rin, 'di ba? Hindi mo sinasabuhay yung pagdidibution mo. Parang nagiging parang mabait ka rito pero pag uwi mo, iba ka na ulit. Hindi dapat ganun. Kaya yung salitang magbago ka, yun yung pinaka na dapat talagang gawin ng mga Tsaka di ba, deboto. pag sinabing tayo, ihos, hindi ka lang ihos dito. Pag suot mo yung uniforme mo, hindi ka lang ihos pag suot yung kahit tanghubarin mo yan, ihos ka 24/7. Nasa pagkatao mo na yan. Yes. Yan yung sabi ni Pres Ray, of course, ng NPJN. Anong aming head lay. Oo. So, shout-out ka po, ha? Ay, Sige, Pres, segue shout out. lang, preso. So, yun. So, ako, for me, siguro, yung pagdidebosyon talaga. Yung meaning ng debosyon. Tulad nga sabi natin, di ba? Walang sino man makakasukat ng iyong debosyon, kundi ang iyong sarili. Pero, of course, kailangan natin hingin ang grasya, awa ng mahal ni Jesus Nazareno sa ating pagdidebosyon. Amen. So, yun, mga brother. Again, salamat sa ating Salamat. guest Thank you. sa episode na to. Alam natin Thank you. Thank you. At kailangan natin tapusin kasi hahabol pa kami ni Monsi. Magbabarok pa kayo Sa Taclosan pa kami. Taga-tulak daw ng karos. Oo, pinatulak ng... Argo. Ito na yung barong ni Brother Monsi. May biyak yung gilid. Nagtaka nga ako, ba't ako magbabarong? Mag-ano lang ako ng argo eh. Oo, magtatambol ako eh. Kaya. Okay. So yun, mga brother, maraming salamat again, Brother JP, sa Thank you iyong very oras. much. Maraming At salamat sana po. tayo mga kadeboto, may napulot tayong aral sa episode na ito. No? At sana... So, mga brother, kung nag-enjoy kayo, sana i-follow po ninyo ang aming programa na ito, na Kadeboto Podcast. I-share at syempre maglagay kayo ng comment. Yes. Any comment naman, nababasa po namin yan, i-review po namin yan. So kung meron po kayong mga topics na gusto pag-usapan, i-comment nyo lang po yan dyan sa comment box, dyan sa baba. At kami na pong bahala magbasa isa-isa. So yun po. At abangan nyo kami every Saturday. At ito po ay ipapalabas ng Quiapo Church page, itong Kadeboto Podcast. At syempre, muli, maraming salamat, Thank you. Brother G. Sa kabila ng hectic schedule, ng mga other shootings mo sa labas, nakasingit kami kahit pa paano. Pero si Brother JP, galing sumayaw yan. Oo, di ba nga ikaw din? Dancer ka dati. Anyway, Brother JP. So yun. So this has been Kadeboto Podcast, tambayan ng kwento. At panampalataya, So ngayon mga kadeboto, see you on the next episode. Viva po Jesus Nazareno! Viva!